Hi guys! So today I wanna share you our experience here in Baguio. Yes, you heard it right. Nasa Baguio po kami. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming Baguio trip. Etong trip po na to is punong-puno ng lakaran. Yes, punong-puno po ng lakaran. Kahit napakarami namin dalang mga bagets, go pa rin sila sa paglalakad. At ang first stop namin, etong mga bike. Banda to sa Session Road. Pag tinignan mo, kala mo napakadali lang. Pero pag ikaw na, Diyos ko, napakabigat niya. Feeling ko kapag whole day ako nagganto, mangangayayat talaga ako. Lahat kami dito sumubok na mag-pedal and lahat kami, syempre, nahirapan for the experience, kaya for the go lahat. Kahit nga si Kim dito, tingnan mo, hirap na siya. Tawa pa ng tawa. Paano yung sakay niya? Mas mabigat pa sa kanya. Buti pati si Bob tsaka si Enzo. Chill lang. Enjoy na enjoy. Ito naman sila Ate Elizabeth, si Lorin, si Sab, tsaka si Yesha. Mali yata ng pinindot si Sab. Kala niya siguro picture. O sige, post pa. Dito, yung ni-rent nila, yung lahat sila magpe-pedal. O sige, di ba? Lahat kayo mahirapan. Wala talagang lamangan sa pamilya ang tono, pero na-enjoy naman lang lahat. Mahirap lang dito kapag na-bump sa'yo yung isang bike. Tapos ang hirap din umatras. Syempre, pati umikot, mahirap din, no? Itong ang pasahero ko, tawa na lang ng tawa. Kahit ako natatawa na din kasi ang bigat nila. Itong si Ate tsaka si Lorin, sinubukan na din nila yung pandalawahan. Kasi tinutoyo na dyan si Lorin. Gusto niya kasi magpe-pedal din siya, hindi niya naman kaya. O sige na, baba na kayo dyan. Time na kayo. Ayaw niya pang bumaba dyan kasi gusto niya, siya nga din magbabike. Huwag ka nang toyoin, Lorin. Punta na tayo sa next stop, okay? O diba, ito na naman tayo sa lakaran, guys. Nasa right part naman kami ngayon. And wala lang. Pumunta lang kami dito para maglakad talaga. Simula entrance hanggang sa may pinakadulong parking lot. Lalakarin lang namin yon. Yung paglalakad namin, hindi siya nakakapagod kasi ang dami mo talaga makikita ng magagandang mga halaman. Plus, hindi pa polluted. Kasi punong-puno talaga siya ng halaman. Kahit mainit, go lang sa lakad. Lahat kami dyan naglalakad. Si Kali lang hindi. Ewan ko, tinamad na yata siya maglakad. Simula kasi 6 a.m. naglalakad na kami dyan. Ilang beses na ako nakapunta dito sa Baguio. Pero iba pa rin talaga yung enjoyment kapag kasama mo yung buong pamilya mo. Yun nga lang, hindi nakasama si Mama kasi nasa Amadeo sila. Kahit si Kuya Michael hindi din nakasama dito nun kasi nasa barko pa siya ng time na to. O diba, sobrang tagal na neto sa gallery ko. Ngayon ko lang naisipan talaga na i-edit at ipakita sa inyo kung gaano kami na-enjoy. Yung time na to napunta namin sa Baguio, hindi siya sobrang init, hindi din siya sobrang lamig. Kaya kahit mukhang medyo mainit dyan sa part na yan, okay lang kasi hindi mo mararamdaman yung init. Plus, ang dami pang halaman na nakakabawas talaga sa init. Kaya kahit yung mga bagets, hindi sila nagre-reklamo. So, yun na nga. After so many lakaran, nakapunta na rin kami or nakarating kami sa may pinakadulong part. Ito po yung part na pwede kang bumili ng mga pasalubong. So, syempre, hindi ka pwedeng umuwi ng Manila nang wala kang pasalubong. Yun nga lang, yung budget meal lang tayo. Marami din magaganda dito sa Baguio na pwede mong ipasalubong sa Manila. Teka, mamimili muna kami. Wait lang. So, ayan, after po namin mamili ng mga pasalubong, pumunta kami diretso dito sa may strawberry farm sa La Trinidad. Pina-experience namin sa mga bagets yung strawberry picking. At ito nga si Ezekiel, pati si Lorin, enjoy na enjoy nila yung pagpipick ng strawberry. Si Enzo kasi, kasama din siya nila Bob dun sa kabilang side, kaya hindi ko na masyadong mahagip sa camera. Ang arte niyan. So, ayan na nga. Kahit nasa Baguio kami or nasa La Trinidad kami, mainit pa rin. Lalo na pag nandito ka na sa loob ng strawberry farm. Kasi nakakadagdag sa init niya is yung taklob dito sa mga strawberries. Kasi meron siyang parang net doon sa may labas. O, diba? Gustong-gusto nila yung pagsa-strawberry picking. And then, after 30 minutes, ayan, nakapuno na kami ng isang basket. And itong isang basket na to is 700 pesos siya. Habang nagsa-strawberry picking pala kami, itong mga naiwan na to sa kabilang side, pinapakain si Kari ng strawberry. O, diba? Sarap na sarap siya. Take note, hindi alam ng mama niya na kumakain siya ng strawberry dito sa gilid. Nung makauwi, doon na lang niya nalaman na kumain pala ng strawberry si Kali.
So magpupunta na kami sa Mines View and hanggang dito na lang. Paalam, until next time.